po ang aming pong internet connection. Samahan niyo po kami at naway patuloy na maging matagumpay ang programa pong ito at mabless ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po mga Amen. kapatid, ang atin pong Bible reading ngayon ay pangungunahan tayo ni Ma'am Abigail Kalagi. Ang babasahin po niya ngayon ay 1 Chronicles chapter 17, and then ang atin pong reflection, atin pong magigiting ng mga kapatid, si Brother Simeon Talusan, siya po ang reflection 1, and then reflection 2, si Brother Romel Samiliano, and then kung meron pa po magre-reflection, reaction, atin pong bibigyan ng time kung may oras pa, and then closing prayer po ni Sister Abigail. Okay, so dako na po tayo. Andiyan na po ba si Ma'am Abigail? Okay, okay ko wala. Ngayon po mga kapatid ay mayroon ba tayo naka-ready dyan? Ayan. Salamat Brother Milvin sa pag-share. Salamat din kay Brother Idmon. Okay, ako na po ang babasa mga kapatid. 1 Chronicles chapter 17. Ang sabi ng Panginoon kay David, at nangyari nang si David ay tumahan sa kanyang bahay na sinasabi ni David kay Nathan na propeta, narito ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro. Ngunit ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sa ilalim ng mga kubong. At sinabi ni Nathan kay David, gawin mo ang buong nasa iyong kalooban sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. At nangyari ng gabing yaon na ang salita ng Diyos ay dumating kay Nathan na sinasabi, ikaw ay yumaon at saysayin mo kay David na aking lingkod. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong ipagtatayo ng bahay na matatahanan. Sapagkat hindi ako tumatahan sa bahay mula ng araw na aking iahon ng Israel hanggang sa araw na ito, kundi ako'y yumayaon sa tolda at sa tabernakulo at tabernakulo. Sa lahat ng mga dako na aking nilakara, nakasama ang buong Israel. Ako ba'y nagsalita ng isang salita sa sino man na sa mga hukom ng Israel na siyang aking inutusang maging pastor sa aking bayan? Na nagsasabi, bakit hindi ninyo ako ipinagtayo ng bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kita'y kinuha sa pasabsaban sa pagsunod sa mga tupa upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayang Israel. At ako'y sumaiyo saan ka man naparoon at aking inihiwalay ang lahat na iyong mga kaaway sa harap mo. At gagawin kitang isang pangalan na gaya ng pangalan ng mga dakila na nangasa lupa. At aking ipagtataan ng isang dako ang aking bayang Israel at itatatag sila upang sila'y mga katahan sa kanilang sarili dako. At huwag nang mabago pa, ni sisirain pa man sila ng mga anak ng kasama na gaya ng una. At gaya ng araw na maghalal ako ng mga hukom upang malagay sa aking bayang Israel at aking pasusukuin ang lahat mong kaaway. Bukod dito'y isinaysay ko sa iyo na ipagtatayo ka ng Panginoon ng isang bahay. At mangyayari pagka ang iyong mga araw ay nalubos na ikaw ay marapat yumao na magkasama ng iyong mga magulang, na aking patatatagin ang iyong binhi pagkamatay mo, na magiging sa iyong mga anak at aking itatatag ang kanilang kaharian. Kaniyang ipagtatayo ako ng isang bahay at aking itatatag ang kaniyang luklukan magpakailanman. Ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak at hindi ko naalisin ang aking kaawaan sa kaniya, gaya ng aking pagkakuha roon sa una na nauna sa iyo. Kundi siya'y aking ilalagay sa aking bahay at aking kaharian magpakailanman at kaniyang luluklukan at ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat na salitang ito
At ayon sa buong pangitahing ito ay gayon sinalita ni Nathan kay David. 16. Nang magkagayuman ang Haring David at naupo sa harap ng Panginoon at kaniyang sinabi, "Sino ako, O Panginoong Diyos, at anong aking bahay na ako'y dinala mo sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay sa harap ng iyong mga mata, O Diyos. Ngunit iyong sinalita tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod ang hanggang sa malawang panahong darating, at ako'y iyong nilingap na ayon sa kalagayan ng isang tao na may mataas na kalagayan, O Panginoong Diyos. Ano pa ang masasabi ni David sa iyo tungkol sa karangalang ginawa sa iyong lingkod, sapagkat iyong kinilala ang iyong lingkod? O Panginoon, dahil sa iyong lingkod at ayon sa iyong sariling puso, ay iyong ginawa ang buong kadakilang ito upang ipakilala ang lahat na dakilang bagay na ito. O Panginoon, walang gaya mo, ni mayroon mang sino mang Diyos liban sa iyo, ayon sa lahat naming narinig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng inyong bayang Israel, na tinubos ng Diyos upang maging kanyang sariling bayan, upang gawing kang pangalan sa pamamagitan ng malaki at kakilakilabot ng mga bagay, sa pagpapalayas ng mga bansa sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos sa Ehipto. Sapagkat ang iyong bayang Israel ay iyong ginawang iyong sariling bayan magpakilanman, at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. At ngayon, O Panginoon, matatag nawa ang salita na iyong salita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan magpakailanman, at gawin mo nawa na gaya ng iyong sinalita. At ang iyong pangalan ay mamamalagi nawa at dakilain ang magpakailanman, na sabihin, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos ng Israel, sa makatuwid bagay Diyos sa Israel, at ang sangbahayan ni David na iyong lingkod ay natatag sa harap mo. Sapagkat ikaw, O aking Diyos, napakilala sa iyong lingkod na iyong ipagtatayo siya ng bahay. Kaya pinangahasan ng iyong lingkod na sa kanyang puso na dumalangin sa harap mo. At ngayon, O Panginoon, ikaw ang Diyos, at iyong ipinangako ang dakilang bagay na ito sa iyong lingkod. At ngayon ikinalugdan mong pagpalain ang sangbahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat iyong pinagpala, O Panginoon, at yao'y magiging mapalad magpakailanman. Okay, pwede po ba natin pusuan, mga kapatid? Amen. Amen po, amen. Yan, pusuan po natin. Napakaganda po nitong pag-usapan muli, ano? Ngayon, Amen. Praise the Lord. okay, so sa reflection po natin, ready na po si Brother Simeon Talusan. Brother Simeon, gusto ko nang marinig yung iyong reflection. Paso po. Good first morning po, mga kapatid. At isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, no? Amen. Napakaganda po nung ating pag-aaralan ngayon. Galing po dito sa 1 Chronicle chapter 17, no? Dito po makikita po natin, mga kapatid, na nais po ni David na ipagtayo ng templo ang ating Panginoon. Ngunit tinabi po sa kanya ng Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Nathan na hindi siya ang magtatayo. Sa halip, ang Diyos ang magtatatag ng sambayan ni David at magbibigay ng pangakong walang hanggan kaharian sa kanyang lahi. Dito po, mga kapatid, makikita po natin na may mga pagkakataon po sa ating buhay na puno tayo ng mga magagandang hangarin. Gusto natin maglingkod, gumawa ng mabuti at magbigay sa Diyos, na tulad ni David na sinabi niya, "Bakit ako nakatira sa palasyo samantalang ang kaban ng tipan ay nasa tolda lamang?" Kung titingnan natin, mga kapatid, maganda po ang hangarin ni Haring David. Maganda ang kanyang puso at maganda ang kanyang intensyon. Pero titingnan po natin, meron pong twist sa kwento po ito. Hindi po siya pinayagan ng Diyos na siya po ay naipagtayo niya ng templo ang ating Panginoon. Minsan may mga tanong po sa ating buhay. Ano ang gagawin mo kapag ang mabuting plano mo ay hindi pala kalooban ng Diyos? So, dito po, mga kapatid, meron po tayong mga
mahalagang aral na ating pong matutuhan. Ang una po ay masasabi po natin dito ay hindi po lahat ng mabuting hangarin ito po ay kalooban ng Diyos. Kahit po gusto ni David na magtayo ng templo, sinabi ng Diyos, hindi ikaw magtatayo. So sa ating pong buhay mga kapatid ay masasabi po natin na hindi po sapat na mabuti po ang ating hangarin. Kailangan po tayo ay naka-align po sa plano ng Diyos. Kaya bago po tayo kumilos ay tanungin po muna natin ang ating sarili. Ito ba ay galing sa Diyos o galing lamang sa ating puso? So dito po mga kapatid ay makikita natin na talaga na sa ating pong paglilingkod sa Diyos dapat po ay tayo po ay nananalangin, humingi po ng tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral po natin banal na salita na sa ating po mga plano, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos kahit mabuti ang ating intensyon, ngunit hindi pala ito ang kalooban ng Diyos, ito po ay hindi po mangyayari sapagkat meron pong mas magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pangalawang aral po na makukuha po natin dito ay ang Diyos ang tunay na nagtatayo ng buhay natin. Sinabi nga po ni David, ikaw ba ang magtatayo ng bahay para sa akin? Sabi po ng Panginoon, ako ang magtatayo ng bahay para sa iyo. So, para lamang po ito isang architect po ba? Halimbawa po dito na ang architect po ay hindi po siya pinapayagan magtayo pero binibigyan ng mas malaking proyekto sa inaharap. Ang lesson po na makukuha po natin dito ay mas mahalaga ang ginagawa ng Diyos para sa atin kaysa ginagawa natin para sa Kanya. Minsan, kailangan po natin tanggapin na hindi tayo ang bida sa ating buhay, kundi ang Diyos ang may hawak ng blueprint ng ating pong buhay. Ang pangatlo pong aral makukuha po natin dito ay ang plano po ng Diyos ay lagpas pa po sa ating pong henerasyon. So itang halimbawa po mga kapatid dito, di po ba kapag tayo ay nagtayo ng isang puno o nagtanim tayo ng isang puno, ay ang mangyayari po dito mga kapatid ay ang mangyayari po doon ay hindi po tayo ang makikinabang kundi yung mga magiging anak natin, yung mga susunod pong henerasyon. So ganun din po ang plano ng Diyos about sa atin, no? Na kung minsan ang kanya pong plano ay hindi lamang para sa atin ngayon kundi sa mas henerasyon po na darating. So dito po mga kapatid na meron pong mahalagang ginagawa ang Diyos para sa atin kaysa ginagawa natin para sa Kanya. Minsan, kailangan po natanggapin natin na ang bida sa atin ay ang Panginoon, no? Hindi ang ating po mga ginagawa. Ang pangatlong punto po mga kapatid ay ang plano ng Diyos ay lagpas nga po sa henerasyon. Nangako po ang Diyos na ang anak ni David ang magtatayo ng templo at ang kanyang kaharian ay magtatagal magpakailanman. So dito po mga kapatid ay makikita po natin na sa ating pong buhay kapag tayo po ay gumagawa ng mga bagay na dahil lamang natin na mangyari, tubat alam po natin na ang Diyos ang siya pong gagawa ng mga bagay nito. Minsan po tulad ni David, gusto po tayong gumawa ng mga bagay sa Diyos para sa paglilingkod. Tumulong, gumawa ng mga mabuti. Ngunit napagtanto na hindi naman ito kalooban ng Diyos. Ang mas mahalaga po kasi ay tayo po ay nakikinig at tumusunod sa kanyang plano. Kaya sa ating pong buhay mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, alalahanin po natin na ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari, no? At tayo po ay magtatapat at maglilingkod sa Kanya. Kaya nga po sa pinakauli po mga kapatid ay kailangan po natin isuko ang ating pong mga plano sa Diyos sapagkat alam po natin na mas maganda po ang plano ng Diyos sa ating pong buhay. So sa pinakauli po ay mga kapatid ay para naman po itong isang illustration na isang driver po at passenger. No? Kapag tayo po ay sumakay ng jeep, tandaan po natin mga kapatid na tayo po ay hindi passenger kundi ang pinaka-driver po ay yung pong nag-ano po ng jeep. So sa ating pong buhay, tayo po ay passenger lamang at ang Diyos ang driver ng ating pong buhay. Kaya wag po natin pangunahan ang Diyos kung ano po ang dapat natin gawin kundi dapat
isuko natin ang ating mga plano sa ating pong Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Amen, amen. Thank you very much po, Brother Simeon. Amen. Napakaganda, no? So, para tayo po ay mas ma-inspired, pakinggan na rin natin po si Brother Romel. Brother Romel, pasok! Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat ng mga kapatid. Good morning po. Good morning po. Nandito na po tayo sa unang Kronika, chapter 17. Kaya po ang sabi dito, ang sinabi ng Panginoon kay David. Maganda mga kapatid, no? At pangalawa dito mga kapatid, ang panalangin ni David. Kaya mga kapatid, mayroon po akong punto po ritong nakita. Napakaganda po yung sinabi ni ni brother. Tunay na nakakataba ng puso yung mga kanyang reflection mga kapatid. Kaya dito po aking babasahin. Ang sabi dito, una, ang plano ng Diyos ay higit sa ating mga plano. Yun yung sinabi kanina ni brother mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, nais ni David na ipagtayo sana templo. Sabi dito, dahil siya mismo ay nakatira lamang sa bahay na yari ng sidar. Napakaganda, no? Habang ang kaban ng tipan ay nasa tulda lamang. Yun ang sinasabi kanina. Ang reflection dyan mga kapatid, minsan ang ating mabuting hangarin, yung sabi ni brother, para sa Diyos ay higit na kaya timing ulayunin. Kailangan nating magpasakop sa kanyang kalooban mga kapatid. Maunawaan, siya ang may hawak ng plano, hindi tayo. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, tama po ang sabi ni brother na katulad ng isang jeep na dapat ang nagmamaneho nun, walang iba kundi si Jesus. Tugma yung aming dalawang mga reflection mga kapatid. Ako tuwan-tuwa. Kaya makita natin mga kapatid dito sa kwentong ito na ang mismo si Nathan ay talagang ginamit din ng Diyos kay David na sabihin mo ito kay David kasi nakita ng Panginoon ang puso ni Nathan na napakabuti dahil doon sa mga hangarin na minsan totoo yun na minsan yung hangarin natin akala natin napakaganda pero may mas higit pa pala ang plano ng Diyos sa ating iniisip. Kaya mga kapatid, ang pangalawang reflection ko mga kapatid, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Yan ay totoo, the faithfulness of God. Ang sabi po dito, sa halip na payagang magtayo si David ng bahay para sa kanya, ang Diyos ang nangakong magtatayo ng bahay para kay David. Kaya mga kapatid, totoo na kapag tayo ay mayroon pong gustong gawin, dapat nating sabihin muna sa Panginoon kung ito ba ay kung itatayo lamang sa aking sarili. Dapat lagi po nating unahin ng Diyos mga kapatid. Kaya sabi niya, iisang walang hanggang kaharian ang angkan. Ipinangako ng Diyos na ang isa sa mga anak ni David ang magtatayo ng templo at ang trono ng Diyos ay itatatag magpakailanman. Kaya napakaganda mga kapatid, no? Kaya kapag ang Diyos pala magtatag mga kapatid, ako'y naniniwala na ang trono na kanyang itatayo magpakailanman. Kaya napakaganda habang binabasa ko ito. Sabi ko, talagang may pangako pa pala ganito na na ating natutunan mula sa Biblia mga kapatid. Kaya ang pangatlo, o ang refleksyon ko dito mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating kakayahan. Tuparin ang ating mga plano para sa Kanya, siya ay tapat sa Kanyang tipan at ang pangakong ito ay natupad sa pamagitan ni Solomon at sa huli kay Jesus nagmula ang lahi ni David. Nakita yung mga kapatid, mula pa lang kay Solomon, ito ay natupad na mga kapatid. At ganoon din po ang lahi ni David. Dito mismo nagsimula. At dito, sa lahi ni Jesus, dito nagsimula ang lahi ni David. Kaya makikita natin mga kapatid, yung tipan ng Diyos sa mga Israel ay hindi po naputol sa pamagitan ni David. Yan po mga kapatid ang punto dito na nakita ko mga kapatid. At sinasabi sa Kronika 17:14
at itinatag ko siya sa akin bahay at ang kaharian magpakailanman. At ang kanyang luklukan ay magtatatag magpakailanman. Napakaganda ng mga punto na ito mga kapatid na dapat nating makita dito na ang Diyos kapag siya ay nagtatag, hindi po ito matitinag. Bakit? Siya mismo mga kapatid ang magluluklok nito magpakailanman. Kaya sa ating buhay mga kapatid, kapag nakilala natin ang Diyos ng totoo, nakasama din natin mga kapatid, siya rin mismo ang magbibigay ng pangako sa atin. Bakit? Ang sabi niya sa Bible, mga kapatid, meron ako ditong nakitang magandang punto. Ang sabi niya dito mga kapatid, sa verse, napakaganda, binasa ko ito kagabi mga kapatid at nung nakarang araw. Ang sabi niya, sapagkat ikaw, o aking Diyos, ay nagpapahayag sa iyong lingkod at ipagtayo mo siya ng bahay, kaya't ang iyong lingkod ay nagkaroon ng tapang na manalangin sa harapan mo. Kaya mga kapatid, talagang makikita natin dito sa huling mga kabanatang ito, ang mga verse na ito, ang sabi pa po dito, at inyong ikinalulugod mo na pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Kaya't ang iyong pinagpala, o Panginoon, ay magiging mapalad magpakailanman. Ako'y naniniwala mga kapatid na kapag ang Diyos ang ating kasama o na mamalagi sa ating harap mga kapatid, ang sabi niya, tayo ay maging mapalad magpakailanman. Sa huli mga kapatid, ang tugon ng aking puso, magpakumbaba tayo mga kapatid at magpasalamat sa Panginoon. Humility and gratitude. Ang sabi dito, sa halip na magalit o madismaya dahil hindi siya ang magtatayo ng templo, si David ay pumasok sa presensya ng Panginoon at nagdasal ng buong pagpakumbaba. Kinuha niya ang kanyang sariling kawalang halaga at ang kadakilaan ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kaya minsan naiisip natin kapag mayroon tayong magagandang mga plano, minsan pag hindi nasusunod, minsan nandun nakakalungkot, nakakaramdam tayo ng lungkot, parang nag-iisip tayo ng bakit hindi pinusunod? Maganda naman yung plano ko. Parang madali tayong nag-iisip ng mga negative o nasasaktan. Pero si David mga kapatid, nakita ko sa kanya yung pagpakumbaba. Yun yung ano niya. Alam niyo yung pagpakumbaba mga kapatid, madaling sabihin, pero pag ginawa natin mga kapatid, napakahirap. Ang pangalawa dyan mga kapatid ay pagpasalamat. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, sabi naman, sino ako o Panginoon, Diyos, at ano ang aking bahay na ikaw ay nagdala sa aking hanggang dito. Alam mo mga kapatid, ako'y natutuwa sa buhay talaga nila na siya mismo ay sinabi naman, sino ba ako? Diba? Hindi ako karapat-dapat. Kaya sa ating ding buhay mga kapatid, ang inaakala lang po natin sa ating buhay, very simple lang na, hindi naman ako pinapakinggan. Wala naman akong halaga. Pero sa totoo mga kapatid, sa harapan ng Diyos, tayo po ay may halaga. Bakit? Siya ang nangako na kapag tayo ay may magandang hangarin, huwag natin po mga kapatid ipagpilit. Kasi ang Diyos mismo ang magtataas sa atin, hindi po ang ating sarili. Sa huling pananalita mga kapatid, meron pa po ako ditong nakita mga kapatid na magandang punto. Ang sabi niya sa verse 19, O Panginoon, alang-alang sa iyong lingkod at ayon sa iyong sariling puso ay iyong igawa ang lahat ng kadakilaang ito upang ipaalam ang lahat ng dakilang bagay na ito. Kaya mga kapatid, dapat lang po nating
sundin ang kalooban. Alang-alang po sa lingkod na itong si David, nakita natin mga kapatid na ang sarili niyang puso mismo ay mayroon pong kadakilaan. Kaya ganoon din po ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya ganoon din ang awa ng ating Diyos sa atin. Kaya ang sabi niya, tayo po ay makaalam ng mga dakilang bagay. Kaya mga kapatid, sa ating pong paglilingkod dito sa sanlibutan ito, dapat nating tingnan mga kapatid palagi na ang naglilingkod ng tapat sa Diyos ay mayroon po siyang kaharian magpakailanman. Yun yung aking nakita dyan mga kapatid. Kasi pag tayo ay hindi tapat na naglilingkod, na lumalabas lang sa ating bibig po yung mga magagandang pananalita, mga magagandang aral, pero sa totoo mga kapatid, hindi naman talaga matatag ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, may danger pa rin dyan mga kapatid sa ating buhay. Kapag hindi po totoo tayo sa harapan ng Diyos, useless po ang lahat ng bagay na yan mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay magpakatatag dahil ako ang magtatayo mismo ng bahay para sa iyo. Kaya sa ating pananampalataya, wala dapat tayong ililihim, wala tayong dapat itatago sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, lahat ng iniisip mo, lahat ng plano mo, alam ko kung yun ba ay maganda o hindi. Kaya mga kapatid, nawa sa lahat ng mga kapatid na riyan, lahat ng sa Facebook, sa YouTube, lagi natin pong isang guni sa Panginoon ang lahat nating mga kagustuhan dahil siya ang dapat manguna, walang iba at walang sinuman ang maghahari sa ating puso maliban sa Diyos mga kapatid. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Amen po. Okay po, good morning and happy God first morning po. Amen. Ako muna po pasamantala ang host. Hatid lang po ni Pastor Emil ang mga bata sa ano. So, Brother Edmond, baka po meron pa pong mga reflections sa ating pong chat box. Pwede pong pakibasa na lang po. Opo, ma'am. Okay. Yes po. Happy God first morning po sa lahat mga kapatid. Meron din po tayong mga reflections dito po sa chat box. Akin pong babasahin mula po kay Sister Maria Gina Rojas. Happy God first morning. Mula sa 1 Chronicles chapter 17. Ano ang nangyari? Nais ni David magtayo ng templo, ngunit sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan na hindi siya kundi ang kanyang anak ang gagawa. Sa halip, ipinangako ng Diyos ang walang hanggang tipan kay David. Bakit ito nangyari? Plano ng Diyos na ipakita na siya ang may kontrol at may mas dakilang layunin, ang Mesiyas mula sa lahi ni David. Ano ang dapat mangyari? Si David ay magpakumbaba, tanggapin ang plano ng Diyos at magtiwala sa kanyang pangako. Reflection, hindi lahat ng mabuting hangarin ay para sa atin. Mas dakila ang plano ng Diyos kaysa sa ating sariling plano. Response, magpasalamat, magpakumbaba, at magtiwala sa Diyos kahit iba ang kanyang direksyon. Amen. Mula naman po kay Brother Jonathan Maglonso, Happy God First Morning sa 1 Chronicles 17 sa kapitulo pong ito, hinangad ni Haring David na gawa ng templo ang Diyos dahil siya ay nakatira sa palasyo, samantalang ang kaban ng tipan ay nasa tolda lamang. Ibig ng Diyos ipaalala na siya ang nagluklok kay David mula sa pagiging pastol tungo sa pagiging hari. Dapat nating maunawaan na ang tunay na tahanan ng Diyos ay hindi building kundi ang puso ng tao at mamuhay ng may pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Ang aking tugon, ang wika ni Brother Jonathan, ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng ating maibibigay sa Kanya, kundi sa katapatan ng ating puso at kilalanin ang lahat ng ating tagumpay ay sa Kanya nagmula. At first morning po, Amen.
Takeaways ng CLPM headquarters: God's promises are always greater than my plans. Amen. Mula po sa awit 89 verse 3 and 4, 89 verses 3 and 4, mula kay Brother Jonathan Maglonso. Ako'y nakipagtipan sa aking pinili, ako'y sumumpa kay David na aking lingkod. Ang iyong lahi ay itatatag ko magpakailanman at itatayo ko ang iyong luklukan sa lahat ng salit-saling lahi. Happy God first morning po. Amen. Yan po ang mga reflections po at may pahabol pa po mula sa CLPM headquarters. Ano ang pangakong ibinigay ng Diyos sa iyo? Ayan. So ito pong pwede natin pong pagnalay-nilayan bilang personal na reflections. So umagang ito, no, kasi yung iba po ay nabanggit na, no, at parang paulit-ulit na rin po. Ano ang pangakong ibinigay ng Diyos sa iyo? Marahil ito ay isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. Isang lihim na ibinulong ng Diyos na nakatanim ng malalim sa iyong puso. Maaaring halos hindi ka na mangahas, umasa na ito'y matutupad. Iniisip mo na ang pangako ng Diyos ay napakaganda o napaka-imposible. Piliin mong maniwala sa Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako. Maging matapang tulad ni David. Sabihin mo sa Diyos, gawin mo po, Panginoon, ang iyong ipinangako. Ngayon, no, nasa verse 26, 17:26. Gawin mo po, Panginoon, ang iyong ipinangako, at kapag ito'y natupad, luwalhatiin mo ang kanyang tapat na pangalan sa pamamagitan ng pamumuhay na may pag-ibig, masaganang pananampalataya at paglilingkod. Sa mundong puno ng sirang mga pangako at wasak na mga pag-asa, wow, ang Diyos ay patuloy na gumagawa at tumutupad ng kanyang mga pangako. Amen. Maging masaya tayo sa araw na ito at darating na umasang may Diyos na tumutupad ng kanyang mga magagandang pangako. Amen. Happy God first morning, everyone. Smile naman dyan. Smile naman dyan. Yan. Salamat po. Sino po ba ito nasa CLPM headquarters? At Ang inyo pong lingkod, Pastor. ayun po. Thank you po, Pastor Jerry. Napakaganda po ng Tagalog po. No? Salamat po. Praise the Lord. Amen. Brother Edmond, Pastor. magsusog ako ng konti dito sa aking comment. Alam ko bagamat tayong lahat ngayon ay nakahiga, yung iba pa tulad ng palagi natin ginagawa, sarap na habang nakahiga o iba sa atin ay nakaupo na, nakatutok na ng mataman para makinig sa mga salita ng Diyos. Alam ko ho ang storyang ito'y nagdudulot ng sigla sa puso nating lahat. Amen, Brother Edmond. Yan, iniwala po akong ganun. Gusto ko pong paniwalaan ganoon kasi alam ko ho na tayong lahat ay somehow or another, Brother Edmond, Sister Dayan, ay dumarating sa mga punto ng buhay natin ay medyo wasak po ba yung ating pag-asa, ano, dahil sa dami ng mga iniintindi natin sa buhay. Tama si Brother Simeon at saka si Brother Romel. Alam ko ay isa ang ating puso, ano, yung gusto natin maging katulad ng sinabi ng Panginoon sa atin, katulad ng kay David na a man after his own heart, no? Ang taong malapit sa puso ng Diyos, no? Amen. Gusto ba natin na tayo ay maging malapit sa puso ng Diyos tulad ni David? So, yun po yung sinabi ng Panginoon kay King David, a man after his own heart. And I believe personally na tulad ng sinabi ng Panginoon kay David na mga taong naghahanap sa Kanya araw-araw ay nagiging malapit tayo sa puso ng ating Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, maaari tayo makapanghawak na hindi ang ating pangako sa Diyos ang higit na dakila.
Tandaan natin palagi, mas maraming magandang pangako ang Diyos sa atin. Lagpas pa sa bumbunan natin. Brother Herman, lagpas sa ating bumbunan. Alam niyo ba ibig sabihin ng mga kapatid? Malulunod po kayo kung tubig ang mga pangako ng Diyos. Kung tubig ang mga pangako ng Diyos, pag pinanghawakan po natin ito, hanggang sa maubos ang hininga natin, ay mananatiling tutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Kung sa lupang ito, tayo'y kapos sa pangako, Sister Dayan, anuman ang gusto mong panghawakan, depende sa iyong naging relasyon sa Panginoon. Alam ko, binubulong sa iyo ng Panginoon yan para magkaroon ka ng pag-asa. Kanya-kanya tayo ng nabuong mga pinanghahawakang salita ng Diyos ngayon dahil sa kanyang unang sinalita na sa atin bago pa tayo mangako sa kanya. Nangako na ang Panginoon dito at sa buhay na darating. Alam niyo ang pinakamasarap na pangako na gusto ko pong panghawakan sa puso ko ngayon. Ano't ano man ang ating datnin sa buhay na ito, nangako ang Panginoon, ipagtatayo niya tayo ng kahariang walang hanggan doon sa kanyang tahanan. Amen? Panghawakan natin yon. Maging masaya araw-araw. Smile naman dyan. Amen? Amen. Amen. Amen po. Amen. Thank you po sa mga magagandang mga reflection na ating po narinig, no? Pastor Jerry, 365 days po ang pangakong binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya pipili lang po tayo doon sa 365 days o 300 na pwede po natin panghawakan araw-araw. So ngayon po ay dako na po tayo sa prayer. Brother Edmond, pray po. Okay po. Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Po, let us pray. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa langit, kami po ay narito sa inyong harapan. Nagpapasalamat po sa magandang aming nabasa sa umagang ito. Katulad po ni Haring David na patuloy pong nang hawak sa inyong mga pangako, Panginoon. Nawa sa bawat isa sa amin na narito sa platform, sa Facebook, na nanonood, nakikinig. Kami po'y patuloy na manghawak sa inyong mga pangako, hindi po sa aming mga sarili, kundi sa inyo, Panginoon. Kaya lubos namin po pinagkakatiwala ang aming buhay sa inyo. Ano po mga meron po kaming suliranin sa buhay, ano mga pagsubok na meron po kami, ano man po mga nararanasan, patuloy po namin dadalayan at nilalapit po sa inyo, Panginoon. Kaya may inyong pantulungan na patuloy na magtapat, patuloy na maglingkod, patuloy na manghawak sa inyong pag-ibig sa inyong mga pangako. Kaya salamat, Panginoon, na nariyan kayo lagi upang patuloy kaming tulungan at patnubayan. Kaya patuloy po kami lumalapit na ibuhos po sa amin ang bunga ng Banal na Espiritu sa buong maghapon na ito ay maging pagpapala kayo at maging pagpapala po ang aming pong makakasalukala. Ito namin hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma.
Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Pusuan po natin mga kapatid. Yan. Okay. Ngayon po ay direction ni Sister Rila Alfino. Pastor, wala yata siya. Ma'am Rila. Nandyan po kayo, ma'am? Hello po. Ay, kung wala po, ma'am, ay siyempre nandyan po si Ate Net. Automatic na po yan. Ang ganda Thank you, ng ngiti. Pastor. Pag ngingiti si Ate Net, nakakaginhawa ng pakiramdam. Nakaka-inspired, Pastor. Nakaka-inspired. Tayo po ay magbasa ng ating devotional. Tayo po ngayon ay April 6. Ang topic natin, ang kanyang hiling. Ang ating talata matatagpuan sa Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Karamihan sa mga tao ay kilala ang pangalan ni Nelson Mandela na naging Pangulo ng South Africa mula 1994 hanggang 1999 at tumanggap ng maraming parangal, kabilang ang Nobel Peace Prize. Ang mundo ay nagulat ng matapos ang 27 taon ng pagkabilanggo dahil sa kanyang pagtutol sa apartheid, nakalabas siya mula sa kanyang selda na may mga salita ng pakikipagkasundo at pagpapatawad sa halip na paghiganti. Ang halos 3 dekada ng pagkakabihag at pagpapahirap ay hindi nakapagbago sa focus ni Mandela sa pagsasauli sa mabuting ugnayan at kapayapaan. Ang salita ng Diyos na siyang lumikha sa sanlibutan
ay naging laman at naparito sa sariling kanya upang tubusin sila. 1:1 hanggang 14. Ngayon, nakabitin sa pagitan ng dalawang kriminal, ipinako siya sa krus sa mga taong kanyang pinagtunguhan upang iligtas. Lucas 23:33-37. Ang pagpupursige ni Jesus sa kanyang misyon ng pagtubo sa kabila ng matinding paghihirap ay kasalungat ng panlilibak, pagpapahirap at pang-aalis na ipinapataw sa kanya ng kanyang mga kaaway. Isinasagawa ang kanyang itinuro sa kanyang mga tagasunod na ipanalangin ang mga umaapi sa atin. Tingnan po natin ang Lucas 6:28. Bumaling si Jesus sa Diyos na may hiling, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito'y mababasa naman natin sa Lucas 23:34. Ang pagtawag ni Jesus sa Diyos bilang Ama habang siya ay ipinapako sa krus ay nagpapakita ng malapit na ugnayan na mayroon si Jesus sa kanyang Ama hanggang sa huling sandali. Tinukoy ni Jesus ang kanilang kamangmangan habang siya ay nagiging handog para sa kanilang mga kasalanan. Tingnan po natin ang Levitico 5:17 at 19, ganon din ang Isaiah 53:10, doon po yun nakasaad. May pasanin si Jesus para sa walang hanggang kaligtasan ng kanyang mga kaaway. Nagdurusa siya hindi lamang para sa kanyang mga alagad, at namamagitan siya hindi lamang para sa mga masigasig na umusig at pumatay sa kanya, kundi pati na rin sa iyo at sa akin na darating pa lamang sa mga susunod na siglo na nag-aalok ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Pinaliwanag ni Ellen White, ang panalangin ni Kristo para sa kanyang mga kaaway ay sumasaklaw sa mundo. Kasama rito ang bawat makasalanan na nabubuhay o mabubuhay mula sa simula ng mundo hanggang sa katapusan ng panahon. Binubuhat ng lahat ang bigat na kasalanan ng pagpapako sa anak ng Diyos. Sa lahat, ang kapatawaran ay malayang iniaalok. Sino mang nagnanais ay maaaring magkaroon ng kapayapaan sa Diyos at magmana ng buhay na walang hanggan. At iyon, kaibigan ko, ang napakagandang balita ng Ebanghelyo. Amen. Napakaganda ng ating Amen. topiko sa umagang ito, ang kanyang hiling, ang hiling ng Panginoon. Bilhin nyo, ang pagmamahal niya, talagang hindi matatawaran ang pagmamahal ng ating Panginoon na ipinapakita niya at pinaparamdam sa atin. Binigay na nga niya ang kanyang buhay na kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero nagagawa pa rin nating sumuway, di ba? Kaya nga sabi niya na noon pa man, hindi pa tayo nagkakasala ay pinapatawad niya na kung sakasakaling tayo magkasala. Kaya nga dito, sabi dito, siya ay bumaling ng hiling sa Diyos Ama. Hanggang ngayon, ginagawa ito ng ating Panginoon. Siya ang, tuwing tayo ay nagkakasala, siya ang lumalapit sa Ama. Hinihiling niya na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya anong ating itutugon? Kundi dapat, sabi nga, love begets love. Pero minsan tayo pa rin ang nagkukulang. Kulang talaga ang pagmamahal natin sa ating Diyos. Kaya nga lagi itinuturo sa atin ng God First Morning. I-build natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ilarahanin natin siya ng husto. Upang sa ganon, hindi naman masayang ang kanyang pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. Biglang po at God First Morning sa ating lahat. Alam ko mas marami pang magagandang mga reflection sa atin. Amen po. Thank you very much po. Pusuan po natin sa napakagandang devotional and reflection po ni Ate Net. Yan. Okay, 4:49. So mayroon pa po tayong ilang minuto para po sa atin pong Council on Stewardship. Pastor Ramil, Yes po, Pastor. Pasok po. ako'y nagko-contemplate dito sa ating short reading ng devotional
hong talata ay very personal, maaari. Sa akin po ay napaka-personal nun. Ano kayang mabigat na kasalanan na maaaring magawa sa atin na magpapahirap sa ating sabihin yung katulad ng sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Dumating na ba sa punto ng buhay natin na mayroong ginawa sa atin ng ating kapwa na ang hirap-hirap manalangin sa Diyos ng katulad ng idinalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama sa langit. Pag dumating na po siguro tayo sa punto na yon, palagay ko po yung puso ni Jesus hubog na sa puso natin. Amen. Kung ngayon po ay hindi pa natin naiisip yon at hindi pa natin naigagayak yung sarili natin, palagay ko po ay wag po tayong titigil sa kahahanap na mga pamamaraang sa Diyos lang nang gagaling ang lunas, no? Alam ko mayroon tayong kanya-kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Maaaring sa kasalukuyan, Brother Edmond, Pastor Ramil, Atinet, maaaring sa kasalukuyan ay mayroon kayong dinadalang bigat. Kayo'y tinraidor, ano pa ba ang mga kayo ay pinagtaksilan, tayo ay sinalbahe, binuli, tinalikuran ng ating mga anak o mga magulang, ng ating, alam niyo ba, tayo ay yung mga ka-office mate natin, pangalanan nyo nga, ano bang matuturing doon? Yung bangala naman kayong ginagawang masama parang gusto na kayong itaboy doon at paalisin na sa trabaho ninyo. Ano pa ba yung pinakamatitinding mga discrimination, Pastor Brother Edmond? Name it, mga kapatid. Lahat ng kasalanan yan. Ginawa lahat yan sa Panginoon. Nako po. Ginawa ko rin yan sa Panginoon. Yes. Pero ang sarap na isiping bahagi ako ng mundo na hindi ako malayo sa ginawa ng mga tao. Wag kong ipalagay na ako'y mabait na tao. Dahil ako hindi kumakain ng ganyan. Lahat tayo ay somehow naging taksil tayo sa Panginoon, pero dinalangin na tayo ng Panginoon, mga kapatid. At yun ang napakasarap, Sister Net. Yes. The Lord prayed for us many years ago. 2,000 years ago, Jesus prayed for us. Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Forgiven na po tayo, mga kapatid. And since we are forgiven, let us live peacefully. Mabuhay tayo ng payapa sa ating kapwa. Maging handa tayo araw-araw na maging mapagpatawad din sa iba. At yung hirap na hirap nating patawarin, idalangin natin sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At kung sakaling alam din nila, matuto na rin po tayong makipag-reconcile, makipagkasundo, at mabuhay tayo ng mapayapa upang maging mabuti tayong mga saksi ng Panginoon. Maihanda natin sila at tayo sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Happy God First Morning. God loves you. Smile naman dyan. So yung praise for the day. Yes, smile naman dyan. Pray na tayo, Brother Ramil, at habang nakangiti sila, Pastor. Mag-pray na tayo habang nakangiti sila, baka sumimangot pa yung mga yan.
Sige, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, banal at dakila. Okay po, Pastor. Kaya lang po, mayroon pa po dito. Brother Edmond, pwede pong pakibas po. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, tunay na walang makakapantay. Salamat po, inaranas mo sa amin kung paano mo kami minahal. Hanggang ngayon, Panginoon, maraming po salamat. Sa amin pong natunghayan, nawa ito po'y tumimo ng malalim sa amin upang sa ganun ay amin pong makopya ang inyong pag-ibig. Maramdaman na kami ay inyong mahal na mahal at ganun din ang aming gagawin sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang pa namin at punuan mo po kami ng pag-ibig na nasa iyo. Marami po salamat. Ito po ang aking dalangin alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. God first video po. Ang araw na nagsaya ang langit, August 23. Offertory Reading Devotional. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos, at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Sa nakaraang babasahin tungkol sa paghahandog, tinalakay natin kung paano ang pagsunod sa utos ng Diyos ay tanda ng takot sa Kanya. Ngayon, isasaalang-alang natin ang ikalawang aral mula sa Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Hindi ipinagkait ni Abraham sa Diyos ang kanyang anak. Mula sa halimbawa ni Abraham, natutunan natin na ang mga natatakot sa Diyos ay hindi nagkakait ng anuman sa Kanya. Sila'y nagbibigay hindi lamang kapag ito ay maginhawa para sa kanila. Wala silang itinuturing na masyadong mahal o malaking halaga para ibigay sa Diyos. Nang matagumpay na nakapasa si Abraham sa pagsubok sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak bilang handog, ito'y hindi nakaligtas sa atensyon ng Diyos at ng buong langit. Mahusay na inilarawan ni Ellen G. White ang sandaling iyon, na masdan ng buong langit ng may pagkamangha at paghanga ang walang patid na pagsunod ni Abraham. Pinalakpakan ng buong langit ang kanyang katapatan. Patriarchs and Prophets, page 155. Nagsaya ang langit sa pagdiriwang habang ipinakita ni Abraham ang kanyang pagsunod. Sa makabagong salita, maari nating sabihin na ang langit ay nagsaya at nagbigay ng standing ovation kay Abraham. Ito'y mga sandali ng kasiyahan habang iniaalay ni Abraham ang kanyang handog na si Isaac. Maaaring subukan ni Satanas na papanghinain tayo sa pagsunod sa Diyos at sa pagbibigay ng may katapatan at kasaganaan. Gayunpaman, mahalagang malaman na ang Diyos at ang buong langit ay nakamasid sa ating mga pagpili, kung tayo ay makikinig sa tinig ng Diyos o sa dyablo. Kapag nakikinig tayo sa dyablo, ang langit ay nalulungkot. Ngunit, tulad ni Abraham, kapag sinunod natin ang Diyos at hindi nagkakait ng anuman sa Kanya, ang langit ay magagalak at tayo'y papalakpakan. Panawagan. Sa ating pagbabalik ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay idalangin natin na naway ang ating mga kilos ay magdala ng katuwaan sa langit habang ibinibigay natin ang ating puso sa Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Pastor Ramel,
Amen po, amen, amen, amen. Palakpakan natin Okay, atin pong mga tapat. pusuan po natin, reaksyonan, yan. Okay? Smile muna dyan, yan. Okay. Salamat po ng marami. Ngayon po ay dadako na po tayo. Pangungunahan po tayo ni Pastor Benji Villar. Pastor Benji. Isang mapagpalang umaga ho sa inyo lahat. Sa oras pong ito ay pinapasalamatan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay binigyan ng buhay at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy kong kalakasan pinagkakaloob po sa atin. Sa oras pong ito ay binigyan ho ako ng topic at ang topic po natin ay may pamagat po na restitution with contrition. Bago ho tayo magsimula ay tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilat mapagpalang Diyos, marami po salamat sa inyo, sa inyong kabutihan. Dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito ay ang inyong mayamang pagpapala, kaunawaan sa aming mga isipan. Amin hunawa itong madama, Panginoon, at maisakabuhayan. Ang hiling po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na mamatnubay sa amin. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa atin pong babasahin sa umagang ito, restitution with contrition. Ayos ko pong basahin sa inyo. Wherever there has been any neglect on your part to give back to the Lord His own, repent with contrition of soul and make restitution, lest His curse rest upon you. When you have done what you can on your part, withholding nothing that belongs to your Maker, you may ask Him to provide means to send the message of truth to the world. The Review and Herald, January 20, 1885. So, if you notice, mga minamahal pong mga kapatid, ay meron ho tayong sinusundan din mga balibalita, yung nangyaring mga anomalya sa flood control projects, and there are witnesses na kumbaga ay gustong isalang ng ilang mga mambabatas, ngunit tinatanggihan ng DOJ. It seems na parang may requirement na restitution, and yung iba ay nagpabalik, may mga binabalik ng mga sasakyan, na mga mamahalin, and nagbabalik ng pera. Yung mga may kinalaman sa flood control anomaly, may mga nagkaroon ng issue. And it's a good, kumbaga, it's a good way of showing that you are, kumbaga, sa part ng flood control anomaly ay you are willing to make things right. So restitution is a way to show that you are willing to make things right. How about naman sa atin ho, sa usapin ho ng pagiging katiwala? Yan. At I, for one, mga minamahal na mga kapatid, honestly, I can say that may mga panahon na ako po ay hindi nakapagbigay ng tamang ikapu at mga handog sa Panginoon. And ito ay kinakailangan nating ibalik. Pero paano mangyayari, mga kapatid? Because the issue here is yung ating mga puso. Okay? Ang pinag-uusapan dito yung ating buong pananaw. Okay? So, sa gabing ito, ay sa umagang ito po ay tingnan po natin yung mga bagay-bagay na ito. Okay. Pwede tayong maghingi ng sorry. Pwede tayong, kumbaga,
pwede tayo magsabi, ay sorry, pasensya na, no? Pero mas maganda na ipakita yung atin hong pagsisisi sa pamamagitan ho ng ng pag, pagbabalik o pagre-restitute ng mga bagay na hindi na ibigay. Alam niyo po ay hindi lamang po yung pag-amin sa mga bagay-bagay na atin pong pagkakamali, kundi pati po yung pagsasauli na para sa Panginoon. Maganda kong pagpapakita iyon ng magandang pagkilala at pagtanaw ng ating pong pananampalataya patungkol sa ating pong may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya ho, sabi rin po sa atin sa Biblia sa Psalm 24:1, ang lupa ay sa Panginoon. At sinasabi po sa atin na walang bagay sa lupa na hindi po sa Panginoon. Lahat po ng ating pag-aari ay galing po sa Panginoon. So kapag nagkakait po tayo ng para sa Kanya at pinipigilan natin yung mga bagay-bagay na sa Kanya naman talaga. So yun po ay isang prinsipyo na kinakailangan natin laging isipin na ang lahat ng bagay ay sa Kanya. So yung hindi pagbabalik ng ikapo at yung hindi ho pagbibigay ng handog sa Panginoon, yan po ay may kinalaman ho sa pananaw po natin sa mga pag-aari sa lupang ito. Una-una yan po sa Panginoon. At yung ating pagbabalik at pagbibigay, yun po ay pagpapakita at pagkilala ng tunay na may-ari po ng mga bagay-bagay. Yung sinasabi po sa atin sa Councils on Stewardship na repent with contrition of soul, yung may pagsisisi na baga ay pagsisisi ng kaluluwa, contrition of soul. Ito po ay nangangahulugan na pagkadurog ng ating mga puso, yan, o kaya pagpapakumbaba. Sabi ho sa atin dito sa Psalm 51 verse 17, nais ko pong basahin sa inyo. A broken spirit is my sacrifice, O God. You won't despise a heart, God, that is broken and crushed. Ang totoong bagbag ang puso, basag ang puso. Mas magandang Tagalog, basag ang puso ay hindi ho tinatanggihan ng Panginoon. Yung tunay ho nagsisisi ay hindi ho tinatanggihan ng Panginoon. Ang Diyos po ay hinahanap po niya yung sinseridad natin. At hinahanap po niya yung katapatan natin. Kaya ho yung totoong pagsisisi kung tayo po man ay nakagawa ng mga neglect sa atin hong pagbabalik ng mga ikapo at pagbibigay ng mga handog. Ang tunay hong pagsisisi ay naipapakita sa pamamagitan ho ng tinatawag natin na restitution. Okay? At hindi ho yung repentance ho ay mas magandang buhay na ipapakita sa pamamagitan ho ng atin pong paggawa. So, sabi nga po sa atin ay kumbaga, paano ba mangyari yun? Tayo po'y kikilala ng pagbabalik kapag nabago po yung puso natin. Yung pagre-restitute po natin, hindi po yan kumbaga, hindi po yan yung nagbabago ng puso natin. Ito'y binago muna yung puso natin bago po natin gagawin yan. Yan. Kikilalanin muna natin ang Panginoong Jesus na siyang tunay na may-ari at kikilalanin natin yung kanyang ginawa para sa atin bago ho natin actually magawa yun. Kasi yung puso natin talagang sadyang sakim yan. Yan. Kaya ho yung binagong puso ang siyang may kakayanan po sa biyaya ng Panginoon na magbalik ho ng mga dapat ay para sa Panginoon. Yan. Bigyan ko kayo ng isang paalala sa atin sa isang kwento. Naalala niyo po sa Luke chapter 19, sa istorya po ni Zacchaeus. Ayan. Si Zacchaeus po ay
isa hong tax collector at kumbaga sa panahon natin ngayon ay nagkaroon ng flood control anomaly. Sa kanya ay tinitingnan siya ng mga tao na nandadaya. Ano po? At ayon sa kwento ay inamin naman ito ni Zacchaeus. Ano po? Si Zacchaeus po ay hindi lamang nagsorry. Okay? Noong nakadaupang palad niya ang Panginoon, noong kanya ho makasama ang Panginoon, nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon. Nakita niya yung kanyang buhay na pinagpala ng Panginoon dahil napunta sa kanya ang Panginoon sa kabila ng kanyang pagiging makasalan. Sabi niya, ako yung nagsisisi at kung ako ay nakapandaya man, ay isa sa uli ko ng makaapat. Ito po ay yun po ay conviction, mga kapatid. Ano? Hindi na ito ginawa para si Jesus ay pumunta sa bahay niya. No? Kinilala niya ang Panginoon sa kanyang tahanan at dahil dito ay yun yung naging bunga na pagkilala niya sa Panginoon. Una-una sabik talaga siya makilala kung sino ang Panginoon. Kaya nga ho, makikita ho natin dito na kinakailangan ho talagang ibigay ang puso sa Panginoon upang yung restitution ay susunod sa ating mga buhay. Seryoso po ang babala na ito. Ang sabi ko sa atin, baka yung sumpa ay sumaatin. Kaya nga po sabi sa Malakay 3:8, no, na nanakawan ba ng tao ang Diyos? Kapag tayo po ay nagkakait sa Diyos ng para sa Kanya, ay nawawala ho yung pagpapala. Kasi trust relationship po ito sa Panginoon. Kaya po hindi lang ito tungkol sa pera, mga minamahal pong mga kapatid. Ito po ay tungkol sa atin pong puso, sa atin pong katapatan sa Panginoon. Meron naman hong magandang pangako, sabi sa atin, when you have done what you can, you may ask Him to provide. Kapag nagawa na po natin yung bahagi na ito, ay mas confident tayong humingi sa Panginoon. Hindi ba? Ano naman yan Kapag may atraso ka sa tao, hihingi ka ba doon? Di ba? Hindi naman. Pero doon sa magandang relasyon sa tao, makakahingi ka ng pabor. Hindi po ba? Kaya nga po, ang Panginoong Diyos ay naniniwala po tayo na pinagpapala din po niya yung sumusunod. So, ang araw na may sumisikat sa mga matuwid at di matuwid. Pero siyempre, yung pagiging katiwala na issue dito, siyempre mas maganda yun sa mga nagtatapat sa Kanya. Kahit tayo bilang tao, kung sino yung tapat, yun yung mas magaan yung kalooban natin, hindi po ba? Kaya nga ho, today ay siya sa atin ho natin ang ating mga puso. Mayroon po ba tayong kailangang isauli sa Panginoon? Yan ang tanong. At meron bang pagpapabaya na kailangan nating ituwid? Tinatawag tayo ng Diyos sa lubusong pagsisisi, pagsuko ng ating mga puso sa Kanya. Kaya nga po magsisi tayo ng tunay, magsauli ho tayo ng nararapat po para sa ating mahal na Panginoon. Huwag natin pagkait yun para sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid. Magtiwala ho tayo na ibibigay ng Panginoon ang ating pangangailangan. Kaya ho, yung para sa Panginoon, wag ho natin withhold kasi baka makalimutan pa natin na para sa Panginoon pala yun. So bigyan na po natin sa Panginoon. May the Lord God bless us and may He continue to bless our lives. Ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang patuloy na sumaatin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po, amen. Pwede po natin pusuan mga kapatid sa napakagandang explanation po. Restitution with contribution. Salamat po, Pastor Benji. Ngayon po ay dadako na po tayo sa silent prayer and Acts prayer. Hindi po nag-response yung aking... Pwede po ba akong samahan sa panalangin ni Sister Clara Espena? Sister Clara, pwede po? Brother Pastor Ramil. Yes po. Sorry po. Gusto ko pong humiling ng inyong panalangin. Pwede niyo po bang isama yung aking dalawang kapatid
Benesis ko po dyan sa ating pong GC ngayong umaga. Dahil po sila ay mayroon po malaking pagsubok at problema. Ang pangalan po ay nandyan mga kapatid. Si Brother Robert at saka Romeo. Romeo Samiliano. At ako ngayon mga kapatid, sa totoo ay hindi totally masaya. Pero ako'y naniniwala sa tulong ng Panginoon. Yan po ay malalagpasan nila. Sila po ay mga Adventist mga kapatid, dalawa. Nabinyagan po yan yung aking kapatid, pero nakakalungkot mga kapatid. Pero God is good. Okay po. Lingkod na po sa ating panalangin. Sige po, sama po natin sa prayer. Sister Clara, pwede niyo po akong samahan? Sige po. Okay po. Pwede po kayo sa adoration, ano to? Supplication. Thanksgiving supplication, pwede po kayo? Sige po. Okay po, ako po sa adoration and confession. Okay po mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Atin pong ilagak ang atin pong kaisipan sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Let's pray po. Dakila po naming Diyos, napakabuti niyo po sa amin. Dahil po dito, muli naming itinataas, pinaparangalan, sinasamba, niluluwalhati ang inyo pong makapangyarihang pangalan. Dakila po naming Diyos, araw-araw hindi po kayo nakakalimot na kami po'y laging pakinggan sa aming pong panalangin. Kaya nga po, itinataas po namin ang pinakamataas na papuri, iniuukol para po sa iyo lamang. Kami po ay nakakagawa ng mga pagkukulang na hindi po ayon sa inyong kalooban. Nalalabag namin ang inyong kautusan. Sinusunod namin ang aming mga kagustuhan. At dahil dito, nasusugatan po namin ang inyong puso. Lagi namin kayong sinasaksak sa puso. Nasasaktan po kayo. Kaya Panginoon, damang-dama po namin ang amin pong kawalang halaga dahil po sa katigasan ng amin pong mga puso. Kaya nga po, muli po kaming lumalapit sa inyo na taglay ang kapakumbabaan. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Muli niyo kaming patawarin. Muli mo kaming linisin ng dugo ng inyong pong bugtong na anak upang kami po'y patuloy na maging karapat-dapat. Maging karapat-dapat na tawagin mo mga anak na maglilingkod sa inyo habang nabubuo. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat ginising mo po kami. Sa umagang ito, taglay ang aming mga hiram na buhay upang patuloy ka po naming papurihan, sambahin, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sa mga salita na buhat sa inyo
Salamat sa mayamang pag-ibig. Salamat sa mga katotohanan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin upang kami ay patuloy na lumakad kasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat o Diyos sapagkat napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sapagkat tunay na ang inyong pag-ibig ay sagana at hindi nagkukulang. Bagaman kami ay mga makasalanan, pero patuloy kayo nariyan upang kami ay abutin, upang kami ay manumbalik sa inyo. Sa oras pong ito, amin pong ay nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga tao na nagnanais ng mga kagalingan sapagkat sila ay may mga karamdaman sa kanilang mga buhay, physical man o spiritual. Amin pong inilalapit ang kagalingan at kalusugan ni Dayara Lorraine Gakuma. Ganon din po si Marlene Kibete, si Baby Celestial, AJ Pilartos, ganon din po si Vanji Espedido, si Baby Elora, Fia Icola, si Janet Pipito, Emerson Farcon, Michelle Balili, Raul Gatuslao, Abel Narbonita, Danilo Isquera, Eliseo Makalalag, Elijah Manalos, Norlita Loreno, Helen Abayabay, Nea Rodriguez, Jesse Crisologo, Micaela Tiglao, Sky Tiglao, Robert Samiliano, Romeo Samiliano, at ang iba pa, Panginoon, na mga nabanggit na nangangailangan po ng inyong gabay, ng inyong tulong, maging ang mga kapatiran na nangihina sa kanilang mga pananampalataya, maging ang aming mga kapatid na sa ngayon ay nagbabakasyon sa kanilang pananampalataya, muli pong kilusin ang kanilang mga puso't isipan, O Diyos. Panumbalikin mo po sila sa inyo habang mayroon pang pagkakataon. Sapagkat tunay nga po na nalalaman ng bawat isa sa amin na ang inyong pagbabalik ay napakalapit na. Nawa po ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu ang siya pong sumaamin upang lumakad kami sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Amin din pong inilalapit, Panginoon, na nawa ay ang prayer request po na ang daily spiritual empowerment, ang God First Morning at Missional Evening, na nawa ay marami pong mga kapatid ang makisangkot dito. Mga prayer focus, Bangkal, Pastor Ramil Mendoza, Brother Simeon Talusan, Brother Romel Sameliano, Sister Net Lazaro, Pastor Benji Favillar, na sila po, Panginoon, ay nakisangkot sa umagang ito. Nawa po ay patuloy silang bigyan ng kalakasan ng kanilang pangangatawan at patuloy pong gamitin sa iyong banal na gawain. Ganyan po ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder. Ang first 100 days goals ng CLPM, April 10. Ganoon din po ang second CLPM Mission-wide Camp meeting ngayong April 30 hanggang May 3 sa Klaa.
Nawa po Panginoon ay lahat ay makisangkot. Ganoon din po sa South Zambales, San Isidro Church Crusade noong April 8 hanggang 17. Amin din pong inalalapit si Augusto Dike satellite meeting this week. Augusto Dike yan. And our crusade April 4 hanggang 11, Barangay Albendia, Tarlac City. Grand Crusade ng San Antonio, Nueva Ecija sa April 10 to 18. Pumpukan Evangelism Crusade April 12 hanggang 24, 2026. Na ang speaker po ay si Pastor Joel Filiartos. Medical Mission April 26, 2026 sa Upig, San Ildefonso. Crusade sa Guyong, Santa Maria, Bulacan April 12, 2024, led by Pastor Ernie Marin. Ganoon din po Panginoon, amin din pong inilalapit sa inyo ang mag-asawa na dating GIL na amin pong pinuntahan ni Sister Net na nung nakaraang Sabado sila po ay tumungo na sa bahay-sambahan upang kayo po ay katagpuin. Nawa hindi po ito ang huli at una, bagpos sila po ay magpatuloy at magkaroon ng kauhawan sa inyong mga banal na salita. Si Ma'am Abel at si Sir Leonardo, sila po Panginoon ay patuloy namin inilalapit sa inyo. At ganoon din po ang kanilang buong sambayan na nawa hindi lamang po sila ang magkaroon ng kauhawan sa inyong mga banal na salita, pagpos ang kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, silang lahat Panginoon ay madala sa inyong banal na paanan. O Diyos, gamitin po ang platform na ito upang marami pong mga kaluluwa ang patuloy na humanap sa inyong banal na katuwiran. At maraming salamat po O Diyos sa patuloy na pagtugon ng aming mga dalangin. Muli po namin ibinabalik sa inyo papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi tapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang
kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Amen. Pastor Benji. Pastor Benji. Okay, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na may kinalaman po sa Council on Stewardship, na kayo po ay tumawag ng mga lalaki at babae, mga makasalanan, na hindi karapat-dapat, ginawa mo pong karapat-dapat. At bagaman sila po inyong tinawag nagkamali muli, ay inyo po muli silang ibinabalik. Napakabuti niyo po, Panginoon, sapagkat lagi mong binibigyan ng pag-asa ang bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng aming mga natutunan, paalaala ngayong pong umagang ito.
At patuloy po namin itinatalaga ang amin po mga sarili. Mas maghapon pong ito napapasok, pagpalain niyo po kami, samahan kami, gabayan kami. Ano man po, Panginoon, ang masumpungan ng amin pong mga kamay, inyo nawa pong pagpalain upang maging pagpapala din ito sa amin pong mga kasama sa bahay, kaibigan, kapitbahay, at lahat ng amin pong makakasalamo. Inyo po kaming ingatan sa maghapon ng amin pong paggawa. Ilayo sa anumang kapahamakan, aksidente, kung kami man po'y magbibiyahe. Salamat po, Panginoon, sapagkat inyo kaming pinakinggan at binasbasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. 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 Pastor Joey, Chanting po muna tayo. Amen. chanting mo na. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we angels in preparation for His return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to our mission, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church is a missionary church. I am vision. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. God first, and you will never be last. Amen. Pastor Joey. Ngayon, mahal na bayan ng Diyos, sa inyong paghayo upang ipangaral ang walang hanggang Ebanghelyo at gumawa ng mga alagad, ihanda maraming tao sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you very much po. Amen. 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 Salamat po ng maraming sa lahat po ng ating po naging participant. Salamat po kay Amen. Good first morning. Brother Edmond, kay Brother sa kanya pong benediction. May announcement po kayo, Pastor John Barredo. First morning po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa patuloy niyong pagtatalaga. Ang announcement po natin ay patuloy po tayong mag-register mga kapatid. I-announce po natin ating pong nalalapit na camp meeting. Nilagay po ni Sir Edmond sa ating pong GC ang link, ang QR code para po tayo ay makapag-register ng mga kapatid. Sama-sama po tayo dito, Pastor Ramil. Ngayahan natin ang mga kapatid. Yes po. Opo. Ating buong CLPM territory. Wag po tayong liliban. At marahil ay uuwi po si Sir Edmond sa pagkakataon yun. Makakasama natin. Salamat po mga Pasalubong yan, kapatid. Pastor John. May pasalubong. Amen. Ayan, meron po siyang pasalubong sa atin. Salamat po, mahal na Pangulo. Salamat, Pastor Ramil, sa iyong pangunguna. Salamat po sa lahat ng participants. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, mga kapatid. Pastor John. Apo, mahal na Pangulo. Okay, nakasecure na ng aking tent. Ewan ko lang ng mga kapatid. Handa na ho kayo ng inyong tent at masaya po doon. Paalala po yung inyong mga simbahan at yung inyong karatig na simbahan, ang mga distrito. Submit na po ang ating pong 100 days requirement, yung ating goal. Ipaalaala ho na i-accomplish na kasi para ma-report na po natin ang kondisyon at kalagayan ng ating CLPM. Praise the Lord. Smile naman dyan. Smile naman dyan. Smile. Always smile.
Smile naman dyan, samahan po ng heart reaction. Alright. Picture taking nga tayo, naka-smile. Mga kapatid, alam kong punong-puno kayo ng bigat. Yes Maraming po. problema Si ngayon. Atinit po ang bahala po niyan. Napakamahal ng gasolina ngayon kayo nasimangot na. Morning po. Yeah. Sige po, open cam po tayo. Mga po time na magliwaliw. Tagal na tayo hindi nagpipicture taking Sige po, tingnan po natin muli ang ating si brother, si Sir Ivan ba yan? Si Doc Ivan ba yan? Garcia, nakapakagwapo naman yan pala nagpapacilitate ng ating alright. Para po sa first phase ng ating shot. 1, 2, 3. Jairel, good morning Jairel. Good morning po, Pastor Sige Jen. po. Pogi mo naman. Good morning po, Pastor Edmond. Pastor ka na ngayon, Edmond. Nakta mo. Alright. Thank you, brother. Pastor Ramil, napakagwapo ng ngiti mo. Pastor Ritkoy, gwapo ng smile mo salamat po sa matatamis ng ngiti, nakakagaan ng loob kahit mabigat ang dinadala. Amen. God bless you. Iba ang smile. Iba talaga pag umi-smile. Pag ngumiti ka, ngingitian ka ng mundo. Smile naman dyan. Smile naman. Pakita yung mga ngiting dyan. Smile naman dyan. Pag sumimangot ka, sisimangutan ka ng mundo. Magmisyon. Ganun ba yung speed? Tama. May mission po. Regards po dyan sa mga taga-Katanglan. Brother Esmin, kita-kita tayo sa anniversary ha. Sabado yata yung pastor ha. Oo nga, yung gatas ng kalabaw ay handa mo na. Smile naman dyan. Tama maraming gatas po dito. Pagkain na malulusog yan. Ayun sabi, may sinabing ganun, Sister Net nung araw, kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Minom ka ng gatas. Salamat mga kapatid sa inyong pong panalangin sa aking mga kapatid. Lalakas. Yun, lalakas. Mama Helen. God bless you, Brother Romel. Hello. And Sister Nenen. Thank you so much po sa inyong panalangin mga kapatid. Wow. Good morning po, Ma'am Marika. Good morning po sa inyo. Ma'am Maricar Tiglaw. Good morning po. Good morning po, Pastor Regards po sa mga taga-Kabyaw. Mama Helen, maraming salamat po sa inyong panalangin. Good morning po, Pastor Jerry. Good morning po. Kita-kita ulit tayo bukas, mga Good kapatid. morning po. Ngayong gabi. Edmond. Good morning po, Brother Gabi po sa Edmond. MA. Morning. Alright, tayo po bibilangan na ni Brother Edmond. Jairel. Andun po Salamat po tayo. ulit mga kapatid. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.